tayo. Punta naman tayo sa Korea. Wow! Ay, annyeonghaseyo. Ito, issue tayo sa Korea. Ito isa sa napaka-maming-mami na labor attaché natin. Napaka-caring. Ito si makakakwentuhan natin ngayong umaga, labor attaché natin sa Korea, si Ma'am Maria Celeste Valderrama. Sikat siya sa pangalang Maya. Maya. Si Ma'am Maya. Si Ma'am Maya. Hi, Labat Maya. Good morning po, Ma'am Maya. Good morning. Ayan. Good morning po, DA. Good morning po, Ma'am Bea and Ma'am Tuesday. Good afternoon. Annyeonghaseyo po. Yeah, annyeonghaseyo. Ay, Labat, nung nakaraang linggo, meron kami feature na Pilipina na sumisikat dyan na artista. Oh, yung nag-extra sa mga Korean novela nila dyan. Kahit doon sa Squid Game, kasali pala siya. Tsaka yung bago ngayon, yung All of Us Are Dead. Kasali din siya doon. Dumarami na ho ang ating very talented na talagang nakikilala dito sa Korea. Kamustahin po muna namin kayo dyan sa polo natin sa Korea at yung ating mga OFWs nitong nagdaang surge ng Omicron. Nako, mabuti naman po ang kalagayan namin dito. Kaya lang tulad ng nabanggit nyo, talagang tumaas mo ng gusto ang cases dito sa Korea. In fact, dala ho ito ng Omicron. Oo. Hanggang ngayon meron ba kayo dyan ng Omicron? Naku, magugulat ho kayo. As of today, ang daily cases po na narehistro ngayon sa Korea, kabuuan ng Korea ay 380,000 na nag-test na positive. Oo. Oh my goodness, ang laki. Oo, mataas po. Pero nung nagsimula ho yan noong Disyembre, umakyat, and then nung January, naging 100,000 ang daily cases. And then itong mid-February, umakyat siya ng 200,000. And then itong Marso, nag-over 300,000 na po ang surge ng cases. Pero ito po ay dala rin naman ng napaka-maayos na testing facilities po ng Korea. So talagang lahat po naman ay pwedeng magpa-test. So they are able to record everybody. Opo. Dapat may kababayan ba tayo na natatamaan na medyo mas severe? Wala naman siguro. Awa ng Diyos, DA. Wala naman pong severe cases tayo at zero fatality rate din po tayo among very good. kababayan. Oo. Mga mild cases po, mayroon. Kasi nagtatrabaho po ang ating mga kababayan sa factory. So yung tinatawag na cluster infection, may mga nagkakahawahan. Kaya dumarami din. Paano nyo po isasalarawan yung uri ng pangangasiwa ng South Korea government sa COVID-19 dyan? Simula ho nung nag-outbreak noong 2020, talagang isa siguro yung masasabi natin na bansa ng Korea na napakasino po ng pag-asikaso sa kaso na ito. Meron ho silang tinatawag na centralized center na nag-aasikaso ng datos. May briefing ho kami every day. Tapos, kaagad-agad na ipasatupad ho yung tinatawag na contact tracing. And then, nung nag-testing ho, everybody can do the test in all the public health center. At nung nagbakuna ho, ay talagang libre ho sa lahat. Lahat ho ng Koreano, lahat ng foreigners, whether legal, at saka yung mga overstaying ang staff. Opo, Labat, kumusta naman po yung vaccination program naman po dyan? Fully vaccinated na po ba yung mga OFWs natin? Saka, meron po bang preferred vaccine or meron po bang mga brands ng vaccine na tinatanggap lang po yung South Korea? Sa klase ho ng vaccines na tinatanggap, yun hong recognized din ng WHO. Ito ho yung 7 katulad ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca, at yung I think Sinopharm is also recognized, At sa datos naman po ng mga bakunado, sa kabuuan, meron na pong 44 million na fully vaccinated. Ito po ay 86% of the total population ng Korea. At yun naman pong nakatanggap na ng booster ay 62%. So mataas po ang level. Kaya I think kahit po mataas DA yung ating infection rate ngayon,
kumpiyansyado po ang pamahalaan na kaya po na ma-manage itong. Tayo po sa mga report nitong nagdaang buwan ng Pebrero, at least 4,000 OFWs daw po yung maaari ng ma-deploy dyan sa South Korea matapos na muling buksan yung ng pamahalaan dyan, yung para sa ating foreign workers sa ilalim ng entry permit system. Sa bilang po na 4,000, ilan po yung mga bagong hire at ilan din po dito yung returning OFWs? Ilan na po yung latest na bilang ng mga OFWs at saan-saang sektor po na may pinakamarami tayong mga kababayan na nagtatrabaho? Yun ang isang magandang balita ngayon dito sa Korea, no? Dahil binuksan na yung pagpasok ulit ng mga tinatawag nating EPS workers. Simula ho nung last year, nitong Disyembre, at ang nakakatuwa ho nito, talagang pinagsikapan ho ito ng ating DOLE Secretary, Secretary Bello, kasama po ang POEA at saka ang ating Philippine Embassy, Ambassador Tess De Vega, para ho makipag-ugnayan ng husto sa gobyerno ng Korea. At yun nga ho, Disyembre nitong huling taon, nitong last year, pumasok na po ang mga, nasa picture po, nakapasok na ho ulit ang ating mga kababayan. And as of today, mayroon na pong dumating na 598 EPS workers, no? Simula ho noong Disyembre. Yung 351 ho nito, ito yung tinatawag na regular. At yun namang 247, ito po yung nagbabalik sa dati nilang employer. Yung isang magandang feature ng ating cooperation with Korea on employment permit system, kasi po ang EPS system is government to government. So wala pong recruitment agency, wala ring placement fee, no? Nakikipag-ugnayan po yung HRD Korea dito with the POEA. Tayo ho yung kauna-unahang nagkaroon ng EPS workers dito sa Korea. Kaya talagang mataas po ang pagtingin nila sa atin dito. At maganda ho ang mga benepisyo katulad ng pasweldo, sumasang-ayon po yun sa minimum wage. Pag tumaas po ang sweldo dito ng Koreano, taas din po ang mga foreign workers. Oo. Tapos may mga benepisyo po sila tulad nung nabanggit ko nga no, yung sa social protection, health insurance, may pension. Pagka pauwi na ho sila, may tinatawag na severance pay, at kung maaksidente naman, fully covered po sila ng industrial accident insurance. Yun po ay kung sa trabaho nangyari. Pero kung naman sa labas, halimbawa hindi work-related, covered din po sila ng isa pang klase ng insurance, yung tinatawag na casualty insurance. Bawat isa po na uuwi, meron silang certificate of employment na tinatawag. At dahil nga galing sila dito sa Korea, mahalaga yung kanilang work experience na nanggaling dito. Pangalawa ho, meron din sila kasing pa-training dito, yung sa technical vocational training. Libre ho yun. So, forklift training, automotive repair, welding, sa computer, libre po yun. At pagka ho yun ay daladala nila, that is also recognized sa buong mundo. So maganda po yung kanilang employment experience dito. Yan ba yung in-demand na trabaho dyan sa Korea? Yung mga ganyang nabanggit ninyo, Labat? Nasa manufacturing po kasi talaga tayo. Oo, yung ating pong EPS workers are in the manufacturing. So, sa plastics, sa steel, sa furniture, sa food, sa mga pampaganda, mga cosmetics, at saka electronics. Marami dyan. Nababanggit nyo yung entry permit system. Sige nga po muna, bago tayo pumalaot sa ating discussion, ano ba tong entry permit system na tinatawag para maintindihan po nating mga kababayan? Yun hong ang tawag po ay employment permit system. Ibig sabihin po nun ay inaalaw ng pamahalaan ng Korea na magtrabaho ang mga foreign workers dito
sa mga kumpanya po na hindi kalakihan. Ito yung small and medium-sized businesses. Kung nahirapan po silang makahanap ng manggagawa dito sa Korea, pinapayagan po silang mag-hire ng foreign workers. So, yun ho yung kalakaran dito. So, may limit po yun. Meron pong tinatawag na quota every year. Okay. Tapos, dinidistribute po nila yan sa 16 na bansa na tinatawag na 16 sending countries. At isa po ang Pilipinas sa sending countries dito sa Korea. Nakatutok po tayo sa ngayon ay sa manufacturing lamang. Bagamat meron hong ibang sector din katulad ng construction, agriculture, at saka service sector, agri-fishery, pero tayo po, ang ating kasunduan with Korea is only for manufacturing. King of foreign workers, paano ba ang treatment sa ating mga kababayan dyan labat ng mga South Korean employers? Paano ba dinidescribe nila ang mga Pilipinong manggagawa dyan? Alam nyo, talagang umunlad po ang bansang Korea, no? Lalo na nung 1990s dahil sa sipag din po ng mga Korean companies. Nasa kultura kasi nila yung kasipagan, tsaka yung pali-pali, yung tinatawag na hurry. Bilis-bilisan ninyo. Bilis, pali-pali. Disiplinado, tsaka nasa oras, no? Bago pagdating nila sa umaga, dapat maayos yung kanilang pag-uumpisahang trabaho. Bago sila umuwi, kailangan maayos din ho yun. Yung mga work ethics ho na yan ho, magandang matutunan ng ating mga kababayan habang nagtatrabaho dito. Maganda po ang regard o ang trato ng mga sadyang nin, yung tinatawag natin mga boss sa ating po mga Pilipinong manggagawa. Hinahangaan po sila dahil sila ay mabilis matuto, magaling pong mag-English, at saka may malasakit sa kumpanya. Labat pagdating naman po dun sa kasalukuyang kaguluhan po sa Ukraine po at Russia, sa tingin niyo po ba, meron po bang magiging epekto ito dun po sa kasalukuyang employment situation natin sa South Korea, lalo na po sa mga OFWs po natin dyan? Sa ngayon naman po, Ma'am Bea, tingin ko wala naman pong immediate impact itong pangyayari sa Ukraine at saka sa Russia. Patuloy pa rin po ang magiging employment nila at sa kasalukuyan, inaasahan po natin na yun ating weekly deployment on the average po of 100 a week ay magpatuloy po ito sa kasalukuyang taon. Sa atin pong mga kababayan na nagnanais na makapagtrabaho dito sa Korea, makipag-ugnayan po kayo sa POEA kasi doon po may mga anunsyo kung kailan po magkakaroon ng Korean language test, no? Kapag nakapasa kayo sa Korean language test, immediately sasalang po kayo sa tinatawag na skills test. Kung mapasa po niyo yun, masasali po kayo doon sa listahan ng mga eligible na aplikante na pagpipilian naman dito sa Korea. So, maganda po yung makipag-ugnayan kayo sa POEA at wag po kayong magtitiwala sa mga nagsasabing may promise po na trabaho dito sa Korea, baka po kayo ay maloko. So please, yun ho yung isang pinakamahalaga namin na advice, no, para po maganda ang kalabasan ng inyong pag-apply dito. Para po naman sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Korea at dumating na, inaanyayahan po namin kayong sumali sa aming ginagawang post-arrival orientation para sa inyo. Ito ay very special, Ma'am Bea and Ma'am Tuesday, at saka Sir D.A. Arnel, kasi ginawa ho naming 3-part na yung orientation. Very comprehensive. Talagang gusto ho naming maging maayos ang kanilang pagsisimula dito sa Korea. So, meron po natapos na po namin yung aming February and March batches. May kasunod po muli kami ngayong June. At doon naman po sa mga gustong mag-prepare, yung mga nandito pa rin ho sa Korea, no, sa kanilang paghahanda sa pag-uwi, we also invite them to always attend our Pick Pinoy. Ayun ho, ang Pick Pinoy is... Pick Pinoy. It means promoting entrepreneurship and agribusiness for OFWs here in South Korea. Ba, ang galing Sama-sama.
Oh, maganda po. Nako, invite ho namin kayo minsan. Please join us, no? Ang kasama po natin dito ay ating mga ka-partner agencies dito, ang Department of Agriculture at saka Department of Trade and Industry. Kasama po ang Polo OWA. Siyempre, under the guidance po of our Philippine Embassy Ambassador Tess De Vega. So, exciting po. We are trying our best sa pamamagitan ng mga online facilities tulad nito to reach out and to provide the services, the best. Maraming salamat. Thank It's you, always a Laban. pleasure talking to you. Ang ating labor attaché sa South Korea, Maria Celeste Valderrama, si Labat Maya. Thank you very, very Thank you po. much. 감사합니다. Thank you. Kamsahamnida. Nga pala Bisita marunong po kayo mag-Koreana dito. to si ano. Na-miss nyo ba ang masasayang kwentuhan na talakayang alay para sa mga manggagawang Pilipino? Huwag mag-alala mga ka-OMJ dahil maaari nang balikan lahat ng ating mga kulitan at mahahalagang impormasyon sa ating official social media accounts. Kaya please follow, like, and subscribe sa aming Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok accounts ha na At Oh My Job Philippines! at syempre follow us on Twitter sa At Oh My Job PH! L. Oh my God, PHL. Oo nga, Ayan. oo, tama. Ayan, pindutin nyo ng lahat na mapipindot nyo dyan, ha? Like, follow, subscribe, share, comment, basta lahat, pindutin. See you, mga ka-OMJ! Sayang ang chicken cordon. Sayang ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4, 8. Kasi nawawala yung 4 na ulam.